give you a background, ang ating pag-uusapan is around what love the world needs. No? Ano ba yung totoong pagmamahal na kailangan ng mundo? Love has been used, misused, abused. Ginagamit siya into something na hindi naman siya doon dapat gamitin. No? Daniel Cervantes, no? Magandang hapon din po sa inyo. Amen. Ate Abby Abogado de la Cruz, nanonood din po siya. Welcome po, welcome. Nabanggit ko lang po kanina sila Ate Tatay Ben. Amen. John Paul Santos from Santa Mesa. Amen. Kanina lang, naggigitara ka dito sa church. Ate Ula from Pasig. Good afternoon din po sa inyong lahat. No? Napakasigla ng ating hapon. No? Mas sisigla po tayo at matutuwa at mapapangiti natin ang ating Panginoon pag mas marami ang makakarinig ng ating pong pag-uusap. So, may panahon pa tayo. Share. Tag. Po. Hallelujah. So, ayan, si Ate Rose. Sino pa? Ayan, si Ate Mabel. Ate Marigar Galvez. Wow. Welcome. Mercy Banikid. Welcome po, Ate Mercy. Sila Sister Minnie Estrada from Taguig. Ano po? J. Lord Marzan Garcia. Wow. Magandang tanghali sa iyo, kapatid. Hilda Santos from Santa Mesa. No, kanina nandito lang po sila sa kape at pandasal, ano? Ngayon dito naman po tayo sa ating daily life sharing. Nanay Kasing. Amen. Ate Sally at si Kuya Morris, no po. By the way, belated happy birthday sa iyo. Morris Jan, pinagpala ka ng Panginoon. Amen. So ngayon po, mga kapatid, tingnan naman po natin, ano? Tunghayan natin, mapanood natin. Yung pong video sort of testimony or sharing, ano po, ng isa pong pastor from Singapore. 25 years na po silang may church, no po, sa Singapore. At kanina nga po ay bisita natin siya. And let us hear and watch ano po ang gusto niyang sabihin at gusto niyang i-share sa atin, no? Kung ready na po ang ating video, pasok. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Pastor Joseph of JAMS Singapore, Jesus Advocate Ministry Singapore. Overwhelming po ang aking naramdaman, no? Kasi nagbalik uli yung mga nangyari sa buhay ko, pero ang nakakatuwa dyan, na i-share ko sa mga tao yung aking testimony. Alam niyo po ba, ang testimony napaka-powerful niyan at maganda po ang ginagawa ng DLS, no? Dahil yung testimony na yan, dyan makikita ng mga taong nawawalan ng pag-asa na ang Diyos pala ay gumagalaw sa ating buhay, no? So, yun po, ako'y na-excite, hindi ko ma-express yung aking naramdaman dahil naghalo yung saya, naghalo yung sentiments, at naghalo din yung aking joy na ang Diyos ay talagang matapat sa ating buhay. Hindi namin alam, but Lord, we are just planting the seed. We are just planting the root to grow, Lord God. Because we believe that the Word of God will not remain void, but the Word of God will grow. And Lord, alam namin, Panginoon, na there will be harvest of souls in this place, Lord God. Napakaganda po talaga ng ating ginagawa, no? Dahil we are spreading the word. Sabing ganyan, harvest breakthrough ang nangyayari, ano? Dahil alam niyo po, ang pag-share po ng salita ng Diyos, hindi natin magagawa yan kung wala ang apoy ng Espiritu Santo. At ako po ay na-excite, no? At natuwa sa mga kapatiran dito sa church na ito dahil sila po ay punong-puno ng apoy, no? Na mag-share ng Word of God. At nakakatuwa po dahil ito po ang opportunity na dapat natin ginagawa sa Diyos, no? At yun po ay isa naming kagalakan sa aming puso bilang lingkod ng Diyos. Praise God. Praise God, no? Narinig niyo po mga kabangers, mga ka-DLS, no? Yan po ang ginagawa ng ating Panginoon, no po, dito sa The Hub of Christ. At alam niyo po ang naging isang sabihin nating training po natin dito po sa ating church, no, sa The Hub of Christ. By the way, sa mga first timer po na nakarinig ng ating pong platform, ang ibig pong sabihin ng hub or The Hub of Christ
Yung hub means habitation of united believers. Opo, believers of Christ. Opo. So, yan po ang ginagawa natin ngayon. Kung last year po ang ating trust is to soul win or win soul, no? Dire-diretso naman po yan talaga yung ating ginagawa na yan, ano po? Kaya nga po padagdag ng padagdag ang ating mga B group, no? B group means being, no? Tayo ay ginawa as human being, no? The inward man is being developed and strengthened day by day. Kaya po ang tawag natin sa ating mga life group ay B group kasi it is better to be than to have. Alam niyo po, yung inner source na nangyayari po sa bawat isa na ang dapat maging pagbabago ay it should be inside out. Kaya po, be. Pangarapin muna natin yung being na maging nasa atin. At yan po yung image and likeness of God. Sabi po yan sa Genesis 1:26, no? Sabi, nung nag-uusap po, di ba? God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Ang sabi, let us make a man according to our image and likeness. At yan po, mga kapatid, no? Yan po yung ating mga pangyayari dito po sa ating church, wherein talagang praise God, no? Praise God and glory to God sa mga na-receive na vision ng ating pong mga vision keeper, no? Ng ating vision keeper, Pastor Dong, Pastor May. Grabe yung tandem no? May magvi-vision, merong administrator. So, lahat po kami na-activate. Ganyan po yung dynamic sa loob ng church na ito. Kasi alam niyo po, para pong sinabi diyan sa sa James, no, sa James 2:17. Though alam natin tayo nasa church, tama po ba? Though alam natin tayo may faith, tama ba? Sabi sa James 2:17, faith without works is dead. And we're very thankful to the Lord, no po. We're very thankful na yung pusong inihanda ng Panginoon sa amin pong mga buhay. Kasama po yung lahat po kami, mga associate pastors at saka po mga manggagawa, mga workers. Kaya po in-encourage namin ang mga kasamahan natin sa church. No po? Kung kayo bago pa lang at wala pa po kayong sabihin nating big group o life group, approach our new coordinators. May mga bago po tayong coordinators. No po? Sa Sunday, approach them. Kahit sino po sa amin, i-approach nyo. Pastor, wala pa po akong big group. And para malaman namin kung saan namin kayo i-assign. Amen? So, mga kapatid, yan po ang nangyayari sa ating church. At tuwing hapon nga po, meron tayong real life, real talk. Itong daily life sharing. Pinag-uusapan ang mga totoong buhay, totoong nangyari sa ating mga buhay, at katotohanan ng buhay. Na nanggagaling sa salita ng Panginoon. Praise God. Amen. So, again, para po sa ating mga ka-DLS at ka-abangers, be prepared, be ready, no po? Because this afternoon, we will be venturing, no? We will be venturing yung pag-iisip, no? That we will align. Ano ba yung mga natutunan natin na dapat po nating bitawan? At yung mga dapat tuntunin na dapat nating gawin at kunin. Okay? So, without further ado, mga kapatid, no? Mga minamahal na kaibigan at mga bisita, okay? Before we start, again, I will encourage you to share, no po, this segment, no po. Amen? Mahabol si Ate Imelda Hakilmo. Ate Imelda Hakilmo, Anakleta Paro Torres, welcome po. At kay, siyempre, si Norma Sales Cadiz, amen. At si Dr. May, ano po, Kiatchon, amen, praise God, ano po. So, ang ating pong pag-uusapan is the love the world needs. Bibigyan ko kayo ng saglit, tanungin niyo po yung inyong mga sarili. Ano po ba yung naiisip niyong klase ng pag-ibig o meaning ng pag-ibig sa inyo na tingin nyo kailangan ng mundo? Love po ba yung pag may hiningi ang ating isa sa mga mahal sa buhay ay binibigyan lang natin palagi?
Love po ba na ayaw natin silang nahihirapan, pero hindi sila nadidisiplina? Amen? Even the word love are being misused so many ways. No po? For example, sa sobrang ganda ng aking pen, sasabihin ko, I love this pen. I love this pen or I like this pen. Ano ba ang kaibahan ng like sa love? And what is the proper use of when you say, I love this? Huh? Because this pen can't love you back. I have this perception that when we say love, we say this word to somebody, not something, who can reciprocate love. Because love is an action word. When I say to this pen, I love you, pen, can this pen say to me, I love you too? No. So walang reciprocating process na nangyayari sa atin. So what I'm trying to say is this. Habang tumatagal, the word love becomes devaluated o nade-devalue natin for the reckless use of word love. Walang pinagkaiba yan. Minsan, naalala nyo, no? Mga bata, ang tawag na lang sa mga magulang, buddies. Hey, buddies. How are you guys? Don't let them. Maraming ini-insert, no? Maraming ipinakikita sa atin ng mundo. They look cool in the present time, but they are not cool in the presence of the Lord. Ulitin ko. There are many things that are cool in the world, but not cool in the presence of the Lord. Huwag po nating sanayin na mawala yung boundary or respect sa bahay. No? Just to conform dun sa word na my dad is cool, my mom is cool, but they are not right in the eyes of God. Mamili tayo. And this afternoon, join me, mga kapatid, join me to explore this message of God to us. Samahan niyo po ako, no? Ang ating verse ay Genesis 2, verses 15 to 25. No? Okay? So, eto po, dito, makikita po natin, Genesis 2, 15 to 25. So, bear with me, babasahin natin itong mga verse by verse na ito. Amen. Genesis 2, verse 15. And the Lord God took the man and put him into the Garden of Eden to dress it and to keep it. May purpose ang Panginoon, but nilagay ng Panginoon ang man sa Garden of Eden. Ang sabi? To dress it and to keep it. 16. And the Lord God commanded the man, saying, If of every tree of the garden thou mayest freely eat. Malaya ka makakain sa lahat. Amen? Ganyan din ang buhay natin. Pwede mong gawin yung mga yan. Pero may sinasabi ang Panginoon at ang iyong mga magulang na, ito hindi pwede to. Yan yung sinasabi sa verse 17. But of the tree of knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it. For in the day that thou eatest thereof, thou shalt surely die. Maybe you're asking, totoo bang nangyari, Pastor, na mayroong namatay dahil kinain yung prutas? Galing dun sa puno ng karunungan. Knowledge of good and evil. Mamaya, makikita natin. Hallelujah. Praise God. 18. Ilan po And the Lord God said, It is not good that the man should be alone. I will make him an help, meet for him, upang siya'y may makasama. And out of the ground, the Lord God formed every beast of the field, and every fowl of the air, and he brought them unto Adam to see what he would call them. And whatsoever Adam called every living creatures, that was the name thereof. So binigyan, mga kapatid, nakita niyo po binigyan ng authority ng Panginoon si Adam pangalanan ang mga beast, In short, ang mga hayop, ang mga nilalang ng ating Panginoon.
may ibinigay sa ating authority. 20. And Adam gave names, all cattle and the fowl of the air and every beast. But for Adam, there was not found an help meet for him. No? Wala daw pong natagpuan. Men, nakasama niya. And pagdating sa 21, and the Lord God caused a deep sleep to fall upon Adam. Pinatulog po. Ha? And he slept, and he took one of his ribs, yun daw pong tadyang, no? Ribs, tadyang, and closed up the flesh instead thereof. No? Pagkakuha, sinarado ng Panginoon. Pagdating sa 22, and the rib which the Lord God had taken from man, made he a woman. Okay? Take note, mga kapatid. Yung tadyang na kinuha ng Diyos sa atin pong katawan, sa mga kalalakihan, kay Adam, kay Adam, ay ginawa niyang babae o woman. Amen? So sabi dito, and brought her unto the man. No? And Adam said, this is now bone of my bones and flesh of my flesh. Dahil nga po ang mga kababaihan ay galing sa ating tadyang. She shall be called woman because she was taken out of man. Praise God. Next, therefore, yan. Naalala ko no isang araw, pagka daw po may narinig tayong therefore, no? Sa amin pong morning devotion, every 4:30 po ito, Monday to Friday. Sabi ni Pastor May, pag may narinig kayong therefore, ibig sabihin may nangyari. At pagdating doon sa therefore, kino-conclude. Pag sinabi natin kino-conclude, it's like, eto na yon, makinig ka. Therefore, shall a man leave his father and his mother, and shall cleave unto his wife, and they shall be one flesh. So mga kapatid, siguro isa sa mga dapat po nating alalahanin, base sa Old Testament, ay yung malalim na kahulugan na tayo'y pinagsama ng ating Diyos. And they shall be one flesh. Amen? And they were both naked, the man and his wife, and were not ashamed. They were not naked, but they were not ashamed. Hallelujah. So yan yung ating word of God, no? Ito yung verses natin sa hapong ito. Now, we will go through them verse by verse. So kung meron po kayong ballpen dyan, kung meron po kayong Bible, no, maganda po na samahan niyo po, no? Sabay-sabay po tayong mag-aral. Sabay-sabay po nating let's all, no, be focused on this afternoon. No? But before I go through with it, no, ang ating pag-uusapan is yun nga, no, about what love the world needs. I want to share to you one of, I can say old poem, no? This was written 1994 in my college life. And I believe God preserved this to be used in some of the teaching in the future days of my life. Hindi ko alam nung time na yun na ako pala yung magpapastor, no? That was 1994. Amen. But at that time, I'm a writer also sa school. And one of these, this poem I wrote, hindi ko rin alam na siya pala yung mapapangasawa ko ngayon after 18 years. Nagkahiwalay kami because I'm a member of the Communist Party. Siya rin, aktivista rin po siya, aktivista ako. Kahiwalay kami. And ang aming sagutan nung time na yon, pag kami nagko-communicate, because we seldom see each other, pareho kami busy sa mga youth, sa mga youth sector o YS kung tawagin nung time namin, Student Council Affairs. My wife studied in UP, ako sa PUP Santa Mesa. This is one of the poems na nagpalitan po kami, and I want you to see this, not because I want you to see these things, but because I want you to see the mindset of Pastor Walter before 1994 at ngayon. Kung papaanong nagbago ang mindset, pero paparehong word ang tinutukoy namin dito. Yung old Walter at yung present Walter. Love. Pero iba yung meaning ng love. The love in this poem is love na kung
sa salitang kanto, bahala na kung anong mangyari. Yan yung love na to. Alam mo yung ganon din, di ba? Sa ngayon, bahala ka kung mahal mo, gawin mo. Kung mahal mo, sundin mo. Ganon, no? Kahit wala sa salita ng Panginoon. Amen? So, let me just share this to you quickly. No? If my words can share the world, a poetic dialogue, as Plato gave to, it will be verses of love and romance about me and you. If my word shall turn to law, I make it sure the world would know. In my life, in my past, and now, the time I go, I know in my heart, I love you so. If my words can traverse a trail that was never there, what difference does it make? For it pleases me, whatever it takes. K.M. Francisco. PUP 1994. Salamat sa Diyos dahil si K.M. Francisco ay wala na. Yan po ang pen name ng inyong lingkod. Carlo Marco Francisco. Bakit Carlo Marco? Karl Marx for the political aspect and Francisco Balagtas for the poetic aspect of Walter. Kaya K.M. Francisco. Now, nakita niyo po yung huling words, for it pleases me whatever it takes. Parang kahit anong mangyari, kahit mamatay, kahit parusahan, kahit dahil ang usapan ay pagmamahal, bahala na si Batman. No po? Pero hindi po namin alam pareho na kami magkakahiwalay, pero sa kabutihan ng Panginoon, after 18 years without communication, no? God spoke to me in a dream. Ang babae na matagal ko nang hindi kinakausap, kinalimutan ko na, pinaalala niya sa akin. Now, I want you to go back to the verses. So, hawakan niyo po yung mga Bible natin. Okay? Hawakan niyo po yung mga Bible natin kasi I want you to understand this afternoon how God prepare man for love. Na pag ikinumpare niyo po sa process ngayon ng civilization, ng present civilization, really defiant and violently disobeying the word. Okay, are we ready? Mga kapatid, are we ready? Okay. Number 1, no? God's love prepares man. Okay? Sabi dyan, and the Lord God took the man and put him into the Garden of Eden to dress it, and to keep it. Sa ibang version, pag sinabi po nating dress it and keep it, pagandahin mo ito at palaguin mo ito. So anong ibinigay ng Diyos sa tao? Kasi garden. Kailangan mo magtanim ng gulay, magtanim ng mga halaman. Okay? Kaya God love prepares man. Now, habang ine-explain ko po ito, I want you to go back to yourself. Kung ikaw ay magulang, ito ba yung puso mo sa iyong mga anak? Na hinahayaan mo na ang iyong anak magkaroon ng responsibilidad? Na hinahayaan mo ng anak mo matutong dumiskarte kasi binibigyan mo ng responsibilidad? Okay? God's love prepares man. Amen? God will position His sons and daughters to excel. You have to have this mindset, mga kapatid, na ang pagmamahal na nanggagaling sa Diyos ay ang pagmamahal na kailangan ng mundo. Why? Because the God of love empowers you. The God of love prepares you. No? The love of God gives you this mindset na kailangan mong mabuo.
That you will not enter a life with responsibility na ang alam mo lang ay humingi pa lang din sa iyong mga magulang. Or you will enter into something big like business, something big like the ministry, na meron ka lang knowledge, pero hindi ka pala prepared spiritually. Your inner man is weak. So, the first thing we have to understand about love is that the love that God wants us to understand is that love that prepares us. Yung pagmamahal na tinuturuan kang mag-prepare sa iyong buhay, sa iyong kinabukasan. Kasi may magandang plano sa iyo ang Panginoon. Diba? Sabi siya sa Jeremiah 29:11. I have plans. I know my plans for you. Not to harm you, not to disappoint you, but to give you a best and great future. Pero yun pala, may kailangan gawin ang taong to para magkaroon siya ng maayos na future. Kailangan niyang payagan na merong magsalita sa kanyang buhay upang siya ay maprepara. No? Kaya nga may parents, may pastors, may professors sa school. Parents, you will start your training at home. Pastors, these are your spiritual parents. Sabi sa Ephesians 6:1. Obey your parents in the Lord. Meron talagang magkatuwang. Mga kapatid, mga kaabangers, alam niyo po, may culture kami sa church. No? Sa The Hub of Christ Church. Ang culture po namin, we allow our pastor to speak in our lives. To the point na yung ibang tao, sinasabi nila, that's a private thing, no? In front of God, ang lahat ay hayag, sabi sa Biblia. Wala kang may tatago. Tayo mismong mga magulang, nako-contaminate ang ating pong way of bringing up their children, our children. Diba? Yung word na privacy. Kaya nakakapagtago ang anak eh. Diba? Masyado nating tinuturuan ng right ko to, privacy ko to. Hindi ka pwedeng pumasok sa kwarto ko. Kwarto ko to. Are you preparing them? Kasi kung hindi po nagbibigay ng preparasyon sa taong mga minamahal natin, ang ginagawa natin, this is not coming from God. At sana po maging maliwanag po sa atin yan. Na ang gusto ng Panginoon ay maposisyon ang kanyang mga anak sa pag-unlad, no? To excel. Not just improve, not just be good, but to excel. No? The same with Daniel, no po, pag binasa niyo po sa Daniel, ilang hari po ang nagdaan, hinaharap pa rin nila si Daniel. Sabi nung apo, kaapu-apuhan na etong apo na to, ang pangalan ay si Belshazzar. Sabi nung nanay niya, ang lolo mo na si Nebuchadnezzar ay merong advisor before, and he's very sharp. And he's very, very accurate. At sabi sa Bible, pag binasa niyo po sa Bible, because Daniel have an excellent spirit. So, yung preparation na ginagawa pala sa atin is not just for you to cope up for your future. It's not just for you to cope up with the work. It's not just to cope up, with the demand and with the commitment the ministry requires from you. But you are being prepared to be an excellent person having an excellent spirit. Mga kapatid, sa umpisa pa lang, ang Panginoon ay seryoso na sa atin. God's love prepares man. Kaya nga po, pag tinignan niyo po yung proseso ng pagiging tao, bibigyan ka muna, sa madaling, sa madaling flow lang, ang ibinigay ng Panginoon sa tao, trabaho. Work. Di ba? Iniligay siya sa Garden of Eden. Anong ginawa? Pinamahala sa kanya Eden. So, binigyan siya ng trabaho. Work. Then, nakita niya sa verse 18, sa Genesis 2, verse 18, ano sabi? Hindi mabuti pala. Ang lalaki walang kasama. So, ipe-prepare ka dun sa pagiging responsableng tao. Then, later on, yung nakahandang partner mo for life will be prepared by the Lord. You just have to pray for them.
Amen? And then, kayo po ay gagawing one flesh. Sabi, isang laman na lang po kayo. No? Hihiwalay ka sa iyong mga magulang, not because iiwan mo sila permanently, but because ikaw ay magtatayo ng isang pamilya ayon sa disenyo ng Panginoon. And you will not be able to be responsible, having an excellent spirit, kung ayaw mong magpa-prepare, ayaw mong magpa-train, ayaw mong magpa-correct. Now, God's purpose to your life will be revealed. Pag daw po tayo ay hinayaan natin na tayo'y itama, kasi lahat naman tayo may gagawin talaga eh. Meron po tayong nakalaan ang Panginoon sa atin. God has something for us. Na yung something for us na yan, I will be given to you that you will only, ikaw lang ang magfa-function yan. No? Ganyan po yung malusog na church, di ba? Growing together, fitted together. No? Getting stronger to each other, fitted together, growing together. No? At lumalakas daw po tayong lahat. Yun po yung power of togetherness. Paano ka makikiparticipate dun sa power of togetherness kung kulang ka sa modo, kung kulang ka sa karakter? Ayaw mong magpa-train. Yung first step ng Panginoon, unang proseso ng Panginoon, ayaw mo na. Then, ang sabi, when we are being prepared, at habang nilalakaran mo, sinusunod mo yung sinasabi ng Panginoon sa'yo at pinapagawa sa'yo, God's purpose to your life will be revealed. Mga kaabangers, mga ka-DLS, the ways of God is different from the ways of man. You cannot demand from God, Lord, pakita mo muna sa akin lahat ng mangyayari sa akin, susundin kita. God, don't make it that way. Opo, kaya nga po sinasabi dito na yung pagmamahal ng Panginoon prepares man. And number 3, sabi diyan, God's plan is always the best plan. Okay. Siguro hindi na po ako lalayo, mga kapatid, mga kaibigan, mga minamahal. So, nung pong kami magpapakasal, may mga kinuwento ko kay Pastor Dong about my original plan. Okay? Ang plano ko po nung wala pa akong direksyon, ang plano ko lang na pagtapusin ko, na matapos na yung mga kapatid ko, okay na sila. At ako, ang bala ko talaga, may poem din yun eh. Pero i-excerpt ko na lang. Sabi nung poem na yun, medyo censored kasi lumang buhay nga eh. A bottle of beer, a loyal dog, and a guitar. Yun na lang yung gusto kong buhay noon. I will go to somewhere malayo. Yun ang bala ko noon eh. From Saudi, gusto kong pumuntang Europe. Doon na lang. Yun na lang gagawin ko. I will enjoy my life. Wala na po akong balak magkaroon ng pamilya pa uli. No? Pero ano sabi sa number 3? God's plan is always the best plan. 2009, I dreamt of this woman I've never seen, nor talk, nor think, na hindi ko man lang siya iniisip, pero bigla ko siya napanaginipan. And doon nag-umpisa yung best plan ng Panginoon sa akin. No? Na-frustrate ako nung college kasi gusto kong mag-lawyer pero ayoko nang bumalik ulit sa first year. Kaya ang kinuha ko psychologist. I was not able to become a lawyer but God gave me a lawyer, a wife, a lawyer. No? And I'm being excited sa ginagawa ng Diyos sa aking pamilya. Mahilig din ako mag-paint. Pero I was not able to give time to paint. Nung dahil panganay ako sa magkakapatid, I need to work. Pero ngayon, binigyan po kami ng panganay magaling mag-paint. Listen, kasi gusto kong makita nyo po yung realization na binigay sa akin ng Panginoon. Gustong-gusto kong kumanta at mag-gitara. Pero siyempre, alam niyo naman yan sa church, no? Siguro nga, hindi rin ako nabigyan talaga or sabihin natin,
Yung oras ko is parang gusto ko pang gugulin sa ibang bagay nakikita ko kaysa maggitara ako. At di ba, palagi ako nagbibiro kung kakanta, no? I was not given this talent, pero marunong ako maggitara, no? Pero meron kaming pangalawang anak na magaling maggitara, magaling pang kumanta. So unti-unti, di ba? Okay. I'm realizing na hindi man ito yung binibigay sa akin, but God is faithful na ipinapakita niya sa akin na I'm preparing you. I'm preparing your family. So please, sabi siguro sa akin ng Panginoon, sumunod ka na. Amen? At nangarap din ako nung ako'y high school. No? Ang akin pong mabait na ninong ay Navy. Pero sabi niya sa akin, maganda magpiloto ka. No? Na-excite ako. These things are all becoming. Pero alam ko ang Panginoon, He's faithful. Okay? At yung bunsong anak namin, ang kinukuha ngayon ay avionics sa Pilska. What's avionics? Siya yung, sabihin na nating taga-repair, pero ano siya, high-tech na pagre-repair ng eroplano to. No? I can't explain to you right now. Okay? But I remember yung course ni Kaiser, which is avionics. So now, sa harap ko, andyan na lahat yung gusto kong gawin, pero ibinigay lahat sa asawa ko, sa mga anak namin. Now, I'm asking you, meron pa ba akong gustong gawin? Ang naririnig ko sa kanya, magsilbi ka sa akin. Dahil ibinigay ko na yan. Yung pagtutuunan mo ng oras na mawawala sa akin, ibinigay ko na sa mga anak mo at sa mga mahal mo sa buhay. I prepared you. Hindi kita ginawang aktivista, magaling magsalita sa kalye, na hindi ko gagamitin yung pagsasalita mong yan. God is continuously amazing me. Habang sumusunod ka sa Panginoon, ipapakita niya sa inyo yung purpose mo. I-reveal niya sa iyo yung purpose mo. And you will be convinced that the God's plan is always the best plan. Now, mga kapatid, when God prepares man, He will let you do things you don't want to do. May mga ipapagawa sa atin ng Panginoon na ayaw mong gawin sa umpisa. But when you realize why you have to do it, dahil bumauna sa iyong puso, no? Nakita mo na sa iyong puso. Ni-reveal na ng Panginoon sa iyong puso. This is my purpose to you, son. This is my purpose to you, my child. At pag naramdaman niyo po yun, mga kapatid, mga minamahal, it seems like you will have only one option in life. And that option is to say yes to Jesus. Because He prepares you already. Hindi kanya basta tatanungin sa panahong hindi ka handa. Alam, kilala, bilang ng Diyos ang buhok mo, ang hibla ng buhok mo. Sabi sa Biblia, kilala ka ng Diyos mas higit kung paano mong kilala ang iyong sarili. Amen? God's love prepares man. Hallelujah. Thank you, Lord. Number 2, dahil may pangarap sa atin ang Panginoon, okay? May mga gusto sa ating gawin, may purpose ang Panginoon sa atin. Yun daw pong pagmamahal ng Diyos na kailangan ng tao. God's love admonish man. Ano ibig sabihin ng admonish? Let's read the verse, no? Sa Genesis 2 verse 16 to 17. Okay? Dahil lang po Amen? 2 verse 16. And the Lord God commanded the man, saying,
Of every tree of the garden thou mayest freely eat. Lahat pwede mong galawin, pwede mong kainin. But of the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it. For in the day that thou eatest thereof, thou shalt surely die. First, sagutin natin, namatay ba talaga? Namatay ba talaga si Adan? Okay. What dies in Adam is the spirit, not the physical body. What dies with Adam is the dominion coming from the Lord. Di ba binigyan siyang authority? It dies with that kind. Sa kanyang nangyari, sa nagawa niyang kasalanan, yun ang nawala. Nawala yung dominion. Nawala yung authority sa kanya. Naputol yung relationship in the spirit with God. Pero, ang Panginoon, ang ginagawa ng Panginoon sa atin, tandaan niyo po, merong tinatawag, pag sinabi nating admonish, it's a warning. Anak, pag ginawa mo to, ito mangyayari. Anak, pag ginawa mo to, ito mangyayari. God's love, admonishment. Sa ating mga magulang na nakikinig, sa ating mga kaabangers na nakikinig, ito po. Ito po ba yung ginagawa natin sa ating pamilya? O when we say something na hard, ina-accuse natin yung isa na it's negative thing. Mga kapatid, as long as what you're implementing in the house is in the Bible, tandaan niyo po ito. Dadating ang time tayo haharap sa ating Panginoon. Amen po ba? At sa ating pagharap, nakarecord lahat yun eh. Kung paano mo tinayuan ang salita ng Panginoon, paano mo pinanindigan ang salita ng Panginoon. So what I'm trying to say is this, let us not be compromisers. Na para lang sa office, sa business, sa ating pamamahay, sa ating ministry, para lang walang pag-uusapan, tatahimik na lang tayo, kahit alam nating may mali. Okay? I'm not also trying to say na tuwing may mali, kailangan mong itama. No. May tamang panahon kasi. Pero sa case na to, when we say admonish, bilang ikaw yung nakauna, ikaw yung nakakaunawa na mangyayari yon, pag hindi niya ginawa to, ikaw dapat yung magsabi sa kanila. Si Adam ba ang nagbigay ng babala sa Diyos o ang Diyos ang nagbigay ng babala kay Adam? Di po ba ang Diyos ang nagbigay ng babala kay Adam? So, in our life, kapatid, yung totoong pagmamahal ay mayroong pagpapaalala o warning. Na kapag ikaw ay nagpatuloy, anak, na hindi ka nagdidisiplina sa sarili, hindi mo hinaayos, hindi mo sinisinop ang iyong mga nahahawakang pananalapi, hindi ka marunong gumalang sa iyong magulang. No? Sabi nga sa banal na kasulatan na sa panahon ngayon, ang mga tao daw po ay magiging mapagmahal sa sarili, hindi tumutupad sa usapan, walang galang sa magulang, nananakit ng magulang. Kaya binibigay ng Diyos sa atin yan is that it should be intentional. Kailangan po ang ating pakikinig, kung kanino tayo nagpapasakop, be intentional to listen. Why? Because it is safe. Pag hindi po tayo marunong makinig sa warning na binibigay sa atin, no po, though palagi na nating nababanggit ang verse na to, but I will still say it. Sabi po sa Proverbs 29 verse 1, di po ba? Na ang bata na palagi mo na pinagsasabihan at naging stiff-neck na siya o tumigas na ang kanyang leeg, ayaw nang lumingon, ayaw nang makinig, they will experience sudden destruction without remedy. At alam natin, alam kong ayaw niyong mangyari yan sa ating mga anak, sa ating mga mahal sa buhay. Ang Diyos, kung tayong mga magulang na nagkakasala, ganun tayo mag-isip para sa ating mga anak. How much more the God, the Father, that is perfect. Na yung umpisa mo at katapusan mo, alam niya na. You just have to listen to Him intentionally para wag kang mapahamak. Kaya may admonish.
Kaya may pagpapaalala. Kaya may warning. Okay? Nauna ko ng konti. Ito yun. Ano? Father's gesture. Okay? The father's gesture with Adam and Eve, no? Maalala nyo po, diba nung nagkasala sila, hindi na sila pwedeng lumapit nyo sa Eden. Kasi they will not be saved anymore by God pag nakain nila yung tree of life. So they have to be removed. Mga kapatid, hindi sila pinalayas o inabandon ng Panginoon. They were removed for their protection. At para wag sila makapasok sa east side ng garden, pinabantayan ng ating Panginoon ang lugar na iyon sa isang anghel. No po? So what I'm trying to say is this. Even in the Old Testament, meron na pong symbol ng blood for the forgiveness of sin, for the remission. Alala niyo po, nung bago ilabas, bago lumabas, no po, bago lumabas ng garden, di po ba binihisan sila ng Diyos? Skin ng animal. And it wouldn't have done kung walang blood. So you will see that from the start, there is shedding of the blood to show still the loving gesture of a father. Hindi niya pa rin hinayaang lumabas ng hardin na hubad ang kanyang mga anak. No? At ang mga balat na ito na nanggaling po sa hayop, of course, may dugo to. Ito yung palatandaan. Though you are outside the garden, that's the sign of the father love gesture. Kaya mga kapatid, let us be intentional to listen to the word of the Lord. Kasi ito po ang magtuturo sa atin kung paano natin mapoprotektahan ang ating mga anak, ating mga mahal sa buhay, ang ating mga henerasyon na susunod na henerasyon. Ito po ang kailangan. Kailangang ma-admonish natin sila kasi ganun ang pagmamahal na meron ang ating Panginoon. Warning. No, pakita po natin sa kanila kung anong pwedeng mangyari kung hindi sila susunod. Not just warning, pero ipakita natin yung end point na pag hindi ka nag-aral, hindi ka makagraduate. Pag hindi ka nagsaing, baka hindi ka kumain ng pag hindi ka natutong magtanim, wala ka aanihin. No? You will reap what you sow. Aanihin mo lang kung anong yung tinanim. Now, God's love also empower man. Amen? God's love empower man. Sa mundo, mga kapatid, no, babalik ko saglit sa mundo. Yung love na gusto nating mangyari o yung gusto nating maramdaman na dinidefine nating love, bakit po yung love na yan yung nagtutulak? Kung love talaga yan, kung totoong yan ay pure love, na dinidefine sa Biblia. Di ba? Slow to anger, patient, kind, di ba? Pero bakit may mga sinasabi tayo na tao that we consider this feeling love, pero bakit may hand ang kalaban? Okay? Tingnan nyo maigi ito ha. Bakit may hand ang kalaban? Kung yan ay pure, coming from the Lord, hindi yan kayang hawakan ng kalaban. So, ibig sabihin, nagkakaroon ng hand ang kalaban because there is impurity with that thing you say and you called love na inilalagay mo sa iyong puso. That is why may mga tao na out of love, na in despair, they took their lives. Nagpakamatay ang mga taong to. Is that love? Kapatid, don't accept it that it is love. Because love endureth all things. Nagkaroon ng hand ang kaaway sa iyong buhay
dahil na-handle mo ng mali, na full ka ng emotion, instead of strengthening your spirit, your inner man. Ang mas lumakas sa'yo ay yung soul. Yung analytical mind, nag-isip ka na, emotional ka na, no? At saan niya nabibilang? Sa soul. Saan nakapaloob ang decision making, ang intellect, ang emotion? Sa soul. So in short, when man becomes soulish, kahit sa umpisa tama yung pagmamahal, pag ikaw ay naging soulish, it becomes a hand of the enemy para pwede kanyang sirain. And true love, the love the world need is the love that comes from God that is incorruptible. Hindi siya pwedeng pakialman ng kaaway. This love empower man. Ito yung totoong pag-ibig. Ang totoong pag-ibig, pinapalakas ang tao. Binibigyan ng hope ang tao. Binibigyan ng kakayahan ang tao. Pinaparealize ng pag-ibig na to na may kaya kang gawin. Pero pag yung love na sinasabi mo ay yung parang pagka na-break ka, parang gusto mo na magpakamatay, gusto mong laslasin yung sarili mo. That's not love. That's how the enemy plays today. Sinasabi sa'yo na love, pero ang titirahin sa'yo, emotion o ano. Binigay mong lahat. Pero iniwang ka lang. O di ba dapat umiiyak ka, dapat malungkot ka? Oo, kalimutan mo, hindi totoo yung sinasabi sa'yo, yung pangako sa'yo sa Jeremiah 29:11, hindi totoo yun. Ikaw naman, dahil emotional ka na, papaniwalaan mo naman. Why? Kasi pumanik na dito sa utak hindi sa spirit. Amen? So mga kapatid, sabi dito, sa 1, in every mission, no? Pag meron daw pinapagawa ang Panginoon sa atin, God's love empower man. In every mission, there is provision. Pag ipapagawa sa iyo ng Panginoon na, sige, nakokontaminate ang buhay mo sa mga sinasamahan mo. You got to be very careful sinong yung sinasamahan. So that you will preserve the genuine meaning of love. Amen? Sa mga nakakapakinig, mga kapatid, sa mga nandyan sa ating platform, can you share sa inyong sariling pananaw, ano po ba yung totoong pag-ibig? Or kung gusto niyo ring i-share, ano bang realization niyo ngayon na narinig niyo po ito about God's love? Ito yung love na kailangan ng mundo. Hallelujah. Mga kapatid, sabi diyan, He will not leave us nor forsake us. Pero bakit ang tao, palagi niya isinisiksik sa sarili niya, wala akong magagawa, eto na ako. Okay. There are two ways the enemy always attack us. At itong dalawang bagay na to ay palaging nakakalusot sa atin pag hindi ka handa in the Spirit. First, ang tao kaya niya hindi magawa ang isang bagay, ayaw niya ng rejection. Hindi siya makapag-push dun sa kanyang purpose kasi ayaw niya ng rejection. Hindi siya makapagsalita, maghayag ng salita ng Panginoon kasi ayaw niya ma-reject. Wala naman yan. Hindi ako pakikinggan ng mga taong yan. So ano yun? Fear. Maliwanag sa 2 Timothy 1:7. God has not given us the spirit of fear, but of power, love, and sound mind. Sound mind. Maayos na kaisipan. Pag ang isip mo ay nalilito, this is another thing. God is not the author of confusion. Anything that does not empower you, shake it off. Mga kapatid, seryosohin niyo po itong narinig niyo. Shake it off. Anything na nagbibigay sa iyo ng kahinaan, shake it off.
God will not leave us nor forsake us. Sabi sa Hebrews 13:5. Pag tiningnan niyo po yung verses 18 to 21, anong binigay ng Panginoon kay Adam? Binigyan ng Panginoon si Adam. God gave to Adam the authority, pangalanan ng mga hayop. Binigyan siya ng otoridad over this cattle, lahat ng mga lumilipad, lahat ng nasa sea. So anong ibinigay sa tao in short? God gave us the management of the earth. God gave us the authority to enrich, enhance, palaguin at paunlarin ang mundo. The same as the original intention why God put Adam to the garden. To tender it, to dress it up. Pangalagaan ito. Ganun din po tayo ngayon, mga kapatid. God gave us the management of the earth. God designed us to be leaders, to have dominion. Dominion. And basahin natin. Let your conduct be without covetousness. Ano ba yung covetousness? Ito, isa pang muog ng kalaban to sa ating buhay. Okay? Listening, I will just contextualize para makuha niyo po, You can't say the word blessing. For example, may na-receive akong pera o may na-receive akong something. Listening? So that the enemy will not have any hand sa mga blessing, sa mga tinatanggap niyong mga bagay. Hindi pa blessing, tinatanggap niyong mga bagay. Okay? Kapag, mga kapatid, okay, maraming nagte-testify, maraming nagsasabi, marami tayong naririnig, okay, salamat po, Panginoon. Pinagpala niyo po kami. And these people are great people of the community. Not only in the ministry, Hindi lang sa ministry, they are coming from all walks of life. Business, politics, education, media. Okay? Pero tingnan niyo po yung buhay. Disaligned sa verse. Nakaliko, wala sa Biblia. So pag ang isang bagay mong nakuha mo to by cheating, nakuha mo to by illegal things, nakuha mo to nang wala sa salita ng Panginoon, don't ever say that it is a blessing. You're a liar. Hindi yan blessing. At tayo naman pong nakakapakinig, huwag po tayong maiinggit. Dahil ang bagay na nagpapalakas sa atin, sabi ng Panginoon, man does not live by bread alone, but in every word that comes from the mouth of the Lord. Diba? Sa Luke 12:23, sinabi din yan. Life is better than food. Body than clothing. Kung mapapansin nyo, yung buhay, ang warning sa atin, huwag mong i-trade off. Huwag niyong i-trade in, huwag niyong i-compromise yung buhay na binigay ko sa inyo sa isang material na temporary thing. Mga kapatid, yung empowerment ng Panginoon is enough. Ang problema sa tao, gusto pa rin natin kumuha ng maraming empowerment kahit sa labas na ng kapangyarihan ng Panginoon. God is not obligated to bless you kapag ikaw ay lumakad labas sa salita ng Panginoon. If you walk outside the Word of God, God is not obligated to bless you. Hallelujah. Sige po. Inom po muna kayo ng tubig o kape. Mag-welcome lang po tayo. Patricia May, Pastora Patricia from Abulog, Cagayan. Okay. Ate Shoni. Okay. Ate Ikati Uy. From deep down under, Australia, Kuya Jovencio Aguilar, Mercy Banikid, Nald Castillo. Oh, bro, it's good. Nakikinig ka. Si Nald Castillo, mga kaabangers ka-DLS, they are visitors natin at tumanggap po sa Panginoon through kape at pandasal. Praise God. Welcome, Kuya Nald Castillo. Welcome. Nald Castillo, amen. Ang galing.
magpaliwanag ng mga salita ng Panginoon, Pastor. Biyaya po lang to ng Panginoon, kapatid. At yung aking hipag from Kalawan, Love Faustino, na nood lang, be blessed, stay blessed. Ano po? Praise God. So balik po tayo dito, mga kapatid. Ang provision ng Panginoon na binibigay sa atin, it's not early nor late. It's always on time. Amen? Bakit nako-contaminate yung empowerment ng Panginoon sa buhay natin? Nako-contaminate dahil pinaghahalo natin yung effort mo at yung power ng Panginoon. Pag sinabi kong power, kasama dun yung pamantayang ibinibigay sa'yo. Huwag kang lalabas dun sa pamantayan, kapatid o kaibigan, mga minamahal. Huwag mong katwiranin na hindi naman nakikita, wala naman nakakakita. No. Amen? Sa tao, makakatakas ka. Pero sa Diyos, hindi ka makakatakas. Alam ng Diyos kung anong ginagawa mo. Hallelujah. Praise God. God's love empower man. Tayo rin po mga magulang, tayo rin po mga may negosyo, mga kapatid. Alam niyo po, isa sa natutunan ko na hanggang ngayon itinuturo ko po sa ibang tao, no? Whether in the ministry or in the corporate world. Sabi, yun daw pong improvement. Improvement is when you give opportunity to everybody, all opportunity, even the opportunity to commit mistakes. Di ba minsan magpapagawa ka ng letter sa tao mo, sa staff mo. Alam mo naman, hindi perfect ang gagawin niyang letter eh. Tama? So, you're giving him the opportunity to make a letter. Although alam mo may mga mali siyang gagawin dyan. Mali ang grammar, mali ang spelling, and yung construction, maaring di mo gusto. Para sa'yo, mali yun. Amen? This is what, ito yung context na pinanggagalingan ko, mga kaabangers, mga ka-DLS. Amen po ba? Now, hindi man siya perfect, pero kung gusto mong ma-develop ang taong yan, give him the opportunity to grow. Give him the opportunity, the room for improvement. Give him the, little by little, the responsibility para maging intact sa kanya. Uy, akin to. Uy, responsibilidad ko to. Uy, accountability ko to. Put that in your mindset. Being mother or being a father physically is not enough to raise your children. Ano pong ibig ko pong sabihin? Yung provision na binibigay natin sa ating mga anak, sa ating mga mahal sa buhay, is not enough to give them a future that God's designed for them. They need to have an excellent spirit, and this excellent spirit only comes from the Word of God. From an awesome Creator up there. Hindi po yan manggagaling sa kapwa-tao lang. You want them to be an excellent person? Huwag mong i-inhibit na makilala nila ang Diyos, makapaglingkod sila sa Diyos. Huwag mong pangunahan ang banal na spirito na, ay, pastor, hindi po nakikinig eh. No. Just disperse the word. Amen? Mga kapatid? Hallelujah. You just have to, kailangan mo lang talaga, mga kapatid, gawin yung ipinapagawa ng ating Panginoon kasi ini-empower. Yung empowerment ng Panginoon sa'yo is not your license dumiskarte ng sarili kahit wala sa salita ng Panginoon. Kaya po tayo napapahamak at ang ating mga mahal sa buhay. Dahil pag binigyan ka na ng kakayanan, kapangyarihan, impluensya, no? Sabi nga ni Abraham Lincoln, the late president, sabi ni Abraham Lincoln, if you want to test man's character, give him power. Doon lalabas kung anong pagkatao meron siya kapag meron na siyang kapangyarihan. Aabuso ba siya? O lalo niyang gagamitin ang kapangyarihan niya upang itaguyod ang kapakanan ng mga tao pabalik
sa ating Panginoong Jesus, sa ating Panginoong Diyos. We are being empowered in order for us to empower the people to know God, to go back to God. Kahit gano'n sila gumagapang sa kasalanan, mga kapatid, huwag po tayong titigil. Ihayag ang salita ng Panginoon. Kung yun lang ang kakayanan niya, habang gumagapang siya sa kasalanan pero naririnig niya ang salita ng Panginoon, hindi mo alam kung anong gagawin ng banal na spirito sa taong yan. At marami sa ating nakakapakinig ngayon, marami sa ating mga kapatid, no? Marami sa ating mga kaibigan, alam niyong nangyari sa kanila yan, pero ngayon sila'y nakakatayo at ginagamit na ng Panginoon. Anong sikreto? Salita. Salita ng Panginoon. Anong baon ng tao? Yung empowerment ng gagaling sa Diyos. When God said, just disperse the world, just ihayag mo lang ang salita. Let the Spirit convict them. Kasi hindi naman natin talaga trabaho ang mag-convict. In short, hindi po talaga tayo ang nagpapabago sa tao. Kahit tayo po ang magulang, tayo ang panganay na kapatid, tayo ang breadwinner ng pamilya, hindi po tayo ang magpapabago sa tao. Ang magpapabago sa tao ay yung Kristong daladala mo na sa pamamagitan ng kanyang salita, kalakip ng banal na spirito ay patuloy mong pinipurge sa kanilang buhay. Patuloy mong tinuturo sa kanilang buhay. Whatever the case is. Amen? Praise God. Hallelujah. Whew. God's love empower man. Number 1, He will set environment for your training and development. Hallelujah. He will set environment for your training and development. Mga kapatid, yung pagmamahal na nanggagaling sa Diyos ay pagmamahal na magbibigay sa iyo ng kalakasan, magbibigay sa iyo ng kasiguruhan, magbibigay sa iyo ng power to move on, magbibigay sa iyo ng steadfastness in your heart to obey, magbibigay sa iyo ng humbleness, na kahit minsan ang tingin sa iyo ng ibang tao, you're too timid. But the truth is, I'm just like Jesus. Like that lamb, so meek, ready to be slaughtered. But on the third day, He rose up again. Defeated death. Ransom and redeem us from our sin. And sabi ng Panginoon, I will remember your sin no more. At ang Panginoon, pag nagbigay sa atin, hindi po siya nagbabago ng isip katulad ng tao. I remember when I was still working in the corporate. Tuwang-tuwa sila pag nag-uumpisa ka and you have this potential to be a leader of the company. But when you are there, touching what they have already touched in their knowledge, they become insecure. Pag nagagawa mo na yung nagagawa ng kaalaman nila, yung mga yung sa umpisa gusto ka ma-develop, they are the one. No, not everybody, but this is what I'm trying to say. Ito kasi yung kalagayan ng mundo No? Especially kung hindi mananampalataya ang kasama mo. You know, things will happen. Nandun yung inggitan, nandun yung greed, nandun yung backbiting. Amen? So you have to be prepared. You have to be prepared. At sino ang iyong modelo? Of course. Jesus. Wala namang iba Gusto mong modelo ng humbleness? Look at the life of Jesus. Gusto mong modelo ng honorabling anak? Look at Jesus. Gusto mong modelo, tao na persevere sa kanyang purpose? Look at Jesus. At the age of 12, I know my purpose. My business is to do my Father's business. Kaya naiwan siya. Kapatid,
Preachers and teachers and pastors can only preach that much. Pero kung hindi mo sasaluhin ang mga salitang ibinabato sa iyo, no, in the spirit realm, na parang ikaw after mo mapakinggan ng isang bagay, china-challenge ka, alam mo, china-challenge ka sa puso mo at binabaliwala mo lang, you will not walk accordingly to the way of the Lord. Hindi ka talaga makakalakad. Akala mo, Pastor, tama na po akong taga-silbi. Tama na po akong ganito. No. Merong balak ang Panginoon. Hindi yung gusto natin. Di ba sabi sa Proverbs 19:21, many things, many plans are in a man's heart, but the purpose of the Lord shall prevail. At kailangan natin tanggapin yan sa ating mga buhay. Sa inyo pong mga nakakapakinig, sa inyo pong gustong makaunawa, ano ba talagang gustong ipagawa sa inyo ng Panginoon? I will make your life, no, by the grace of the Lord, very simple. Kung meron kang paulit-ulit na ginagawa, at paulit-ulit din ang failure, sabi, yun daw pong insane na tao is keep doing the same thing and expecting different result. Ulitin ko po. Insanity is doing the same thing and expecting different result. Ibig sabihin, may kailangan kang baguhin. May kailangan mabago sa iyong pag-iisip. May kailangan mabago sa iyong pagkilos. May kailangan mabago sa iyong paggawi, sa iyong mga gagawin, sa iyong pagdidisiplina sa sarili. May kailangan mabago. At ang unang paalala, admonish, sabi kanina, ang paalala sa atin, do not conform to this world. Sabi sa Romans 12, verse 1 and 2, I beseech you. No? Bigay nyo na ang inyong mga buhay, ang inyong mga katawan bilang living sacrifice. Ano yung pagdating sa 2? Do not conform to this world, but be ye transformed. Kung walang momentum, kung walang empowerment, there will be no transformation. Be ye transformed by the renewing of your mind. Kapatid, hindi na po yung dami ng naririnig na salita ang kailangan natin ngayon, kundi yung pagtugon ng puso nyo na nandyan. Ang mga disciples, ang mga apostles, mga kapatid, wala silang buong Bible nung time nila. What they have is the word of Jesus. And they done great and mighty things. Tayo sa panahon na natin, punong-puno ng information, punong-puno ng knowledge. Pero hindi maihakbang ang paa. Hindi maikilos, maiangat ang kamay. Ang gusto palaging may reward. What's in it for me? When I do this, what's in it for me? Even in the school, no? Alam niyo po ba yung mga student government sa school, di ba? Yung mga bata, gusto natin na-develop yung kanilang mga leadership. Pero ngayon, alam niyo po, no? Sabi nung anak ko, they even don't want to run for student government. Why? Bumaba na, mga kapatid eh. Dati po, pag pinagkakatiwala ang pagbata ka, I want you to remember this, yung pong medyo may edad na dyan na nakikinig. No po? Hindi ko po ma-explain maigi kasi hindi pa po ako may edad. No? Yung pong mga dyan na nakikinig. Ano po? Bibiro lang ako. Okay. Di ba dati, pagka binagsabihan ng bata, tapos binibigyan mo ng obligasyon ng bata, anong pakiramdam natin nun? Tuwa tayo? Anak, itong kaldero daling mo kay Aling ganyan, magluluto daw siya. Anak, itong dalhin mo dun sa likod. Patuyuin mo dun sa likod. Ang sarap ng pakiramdam pag inuutusan ka nun. Alam mo na ikaw ay binibigyan ng confidence ng iyong magulang. Ngayon, no, in connection with that issue on the school na hindi ayaw na ng mga batang tumakbo. No? Ayaw nang mag-participate sa extracurricular sa school. Amen? Ayaw na. I'm not saying that the culprit is always the gadget. But majority of the reason, it is the technology thing. Yung pagde-develop ng leadership, nagiging sagabal sa paglalaro ng gadget. Yung pagde-develop ng tamang attitude, disiplinadong pagdating ng oras, nagiging sagabal dahil nagpupuyat
nagiging sagabal ito sa pagpupuyat sa paglalaro ng gadget. So, now you can see why God cannot empower all men. Kasi ang Diyos ay Diyos ng kaayusan. Diyos na masinop. Ayaw niya na may nasasayang. Pwede ka naman i-bless ng Panginoon. Pero ang tanong ni Lord, will you still be here when I bless you? Alala niyo yun? Kung sakali mang ibigay ko sa inyo lahat yung gusto nyo, makikita ko pa rin ba kayo dito sa loob ng iglesyang to? Magsisilbi pa rin ba kayo sa Panginoon? Magiging mabuting anak ka pa rin ba? Magalang na anak pag ikaw ay kumikita ng malaki? Excuse me for the word, o bastos ka na sa magulang mo. Your success, pag ito ang buhay mo, your success will just be temporary. Like the rose, like the fish. Pag tinanggal mo sa tubig, after one day, mamamaho na yan. So the true love is that love that empower man. Love that gives you the best of you. Love that give you the opportunity to see the good things sa pagdidisiplina ng iyong mga pastor, magulang, teachers. Love na binibigyan ka ng patience, nung binibigyan ka ng kabaitan, binibigyan ka ng pagpupursige. Yan yung love. And you will notice that when you are doing these things, you are being empowered because you now can synchronize your energy through what? Through the discipline you are gaining. Yung pagdidisiplina mo, hindi mo lang alam, nasisynchronize mo na ngayon yung empowerment na binibigay sa'yo ng Panginoon. Hindi mo na sinasayang sa panonood lang ng TV. Hindi mo sinasayang sa pakipaghuntahan lang sa barkada, magdamag, kinabukasan, late. Sa pagpasok sa trabaho, hindi maka-excel. Bakit? Puyat. Very simple. Hanggat hindi ka pumapayag magpaayos, the enemy have a hold on you. May hawak, may legal na paghawak ang enemy sa buhay mo. Kung bakit hindi ka magtuloy-tuloy. Amen? Hallelujah. Mga kapatid, lagi lang po Wow, welcome po sa mga kapatiran. Ang tagal ko na po kayong hindi nakakausap at nakikita. Nakita ko po dyan Sister Doris Mahilak. Keep on watching. Stay blessed. Paul Christian, ito po si Paul Christian. Dati po, na-interview po natin siya dito sa DLS. Taga Paite, he has a coffee shop there. Ang ministry niya kabataan, mga batang paslit. Iniipon niya, tinuturuan niya ng salita ng Panginoon. Pagpalain yung gawain dyan, kapatid na Paul Christian, Kagandahan, Fresnido. At hi sa mga pastors po natin dyan. Hallelujah. Kay Kuya Bonnie Socias, kay Eva Arnedo, no? Eva Arnedo. And kay Ate Aiza Vidalio Valerio. Amen, no? Amen, amen. From Jesus, from J Blue. Okay? Jesus Be Lifted Up Church. Mga kapatid, stay put. Makinig po tayo. Mahalaga po itong pinag-uusapan natin. Because what stakes, ano ang nakasalalay sa pinag-uusapan natin ngayon ay kung paano papalakihin ng susunod na henerasyon ng kanilang mga anak. Kung hindi natin nauunawaan ng malalim ang pagmamahal na nanggagaling sa Diyos at ang pamamahal na ito ay kung ano ang kayang gawin ito sa ating buhay, tandaan niyo po mga kapatid, hindi rin po alam ng ating mga magiging anak paano nila palalakihin ang susunod na henerasyon. Anak in terms of physical children and spiritual children. We have to synchronize our effort. We have to synchronize our effort, mga kapatid. Kaya nga po may BBLT, no? Ganun na lamang yung yaman ng biyaya, grasya at habag na tinanggap ng ating mga senior pastors. Building Bridges Leadership Training. Sa mga hindi pa po nakakarinig, hindi pa nila kilala ang BBLT. BBLT's intention is
Gusto po nating magsama-sama ang lahat ng mananampalataya at mapalakas po natin ang mga bawat mananampalataya. No? Amen? Marami pong pastor every day, no? Dahil hindi na sila nasusustentohan ng tamang pag-aaral at tamang pagsasalita, they just leave the ministry. Why? They don't feel empowered. Nawala yung first love. Nawala yung joy of His salvation. Mga kapatid, paalala lang din po, ang mga pastor napapagod din. Ang mga pastor, katulad nyo, nagkakamali din. Ang mga pastor, may mga alalahanin din. Ang pinapamanhi ko po sa inyo, pag ang ating pastor ay nangihina, may mga sabihin natin, alam natin na mayroong kinakaharap na problema. Even in our small ways, panalangin, kung may kakayanan tayo magbigay tayo. In short, tulungan natin ang ating mga pastors. Huwag po nating pagtutulungan. Amen? Tulungan po natin, huwag po nating pagtutulungan. Opo. They gave their lives. They gave their lives. Kaya huwag po nating husgahan na sa isang pagkakamali, parang wala na siyang kwentang tao. It's not fair. Ibinigay po ng taong yan ang buhay nila. Nga lamang, tao pa rin yan eh. Nagkakamali. And you know this power of togetherness, no, na tinuturo po sa ating church ngayon. Lalo po sa mga mag-asawa. The power of togetherness is that para daw po ma-preserve yung power of togetherness sa mag-asawa is that magkaroon daw po ng karakteristik ang mag-asawa na ang mag-asawang ito ay two great forgivers. Ulitin ko, na dapat ang mag-asawa ay two great forgivers. Whatever happens, forgives. Kahit minsan sa pamantayan ng tao, parang sinisira ang buhay mo, nawalan ka na ng kahihiyan. Look at the life of Hosea. When God spoke to him, no? Ito ang iyong magiging asawa. And he's not a decent woman. You know what I mean? Binihisan niya, inalagaan niya, pero dahil hindi pa prepared ang puso, hindi pa talaga niya nararamdaman yung rock bottom, yung purpose sa kanya, bakit siya ang kinuha, bakit siya hinango dun sa putikan. Bumalik siya ulit. In short, dumating, yung asawa ni Hosea, she end up in the auction. Nung time na sa Old Testament, ipinagbibili, slave ang tingin sa babae at pinagbibili. Nung nagsawa na sa kanya, in-auction na siya. Pinagbibili na siya. And how great is the love of God na ibinigay sa puso ni Hosea. Kala nyo ba, madali lang sa isang lalaki, natatanggapin mo ulit yung gumawa ng ganun sa'yo? Siyempre hindi. Pero ang tinitingnan ni Hosea ay ang Diyos na nag-utos sa kanya. Siya ang tumubos sa auction. Siya ang tumubos sa auction. Ang asawa niya, gulpi-gulpi, puro sugat ang katawan. Na-maltreat nung last niyang Lord na sinasabi niya, my Lord is rich. Hindi naman pala totoong Lord yun. Tao yun eh. Kaya nga po sinasabi natin, ang nagtitiwala sa tao, no? Higit sa pagtitiwala sa Panginoon, mapapahiya po tayo. Amen? Hallelujah. Praise God. Now, sabi dito sa Hebrews 12:11, ano ba yung nature? Sabi ng nature dito, yung nature ng pagdidisiplina sa atin, now no chastening seems to be joyful for the present. Wala daw pong pagtatama na ikinatutuwa ng taong itinatama. But painful. Nevertheless, afterward, it yields the peaceable fruit of righteousness. Ang makapayapaang bunga. Sa umpisa, mga kapatid, parang naglalaban palagi yung gusto mo at yung gusto nung nagtatama sa'yo. Pero pag nag-unite kayo, na-align kayo, at nagpa-align ka,
nandun yung kapayapaan, nandun yung bungang kapayapaan ng pamumuhay ng tama. Hindi ka talaga pwedeng bumangga, mga kapatid. Alam nyo yung word na you break the law? Okay? Simple word, break the law. In essence, in its radical sense, no one can break the law. Sundin mo, hindi mo sundin, batas pa rin yan. Amen? So I want you to realize these things. No one can break the law. Only thing is that you can break yourself against the law. Hindi law ang nasisira. Ikaw ang nasisira. Pag you can only break yourself against the law pag hindi mo siya sinusunod. But no one can. Pag when we say we break the law, sinira mo yung law, hindi na pwede ipatupad. No. Alam nyo, kahit ang kalaban, dinadaya tayo sa mga salita ngayon. So you have to be wise. You have to be wise, mga kapatid. Then, hallelujah, praise God. God's love nurtures man. Ito po. Pag daw po ang pag-ibig ay hindi nagpapakita ng pagmamahal at pag-aalaga sa tao o sa sarili, sa atin, hindi daw po love yun. No? Yung kaya mong ibigay, yung part mo, na kahit wala ka, meron siya. Okay? For illustration purposes. And the rib which the Lord God had taken from man, made he a woman, and brought her unto the man. 23, so verse 23, and Adam said, this is now bone of my bones, and flesh of my flesh. Alam niyo po yung ibig sabihin nito, mga kapatid. Man, you take accountability of our woman. Let us take accountability on their lives. Sagot dapat natin sila. Hindi yung tayo pa ang nananakit sa kanila. Ulitin ko po. No? Ginamit ko po yung salitang colloquial o yung parang salita na ring kanto, pero sagot kita. Dapat ganun ang mindset mo pagdating sa asawa mo. Han, Nay, love, don't worry. Sagot kita. Tayo kasi mismong tayo mga kalalakihan, natatrap tayo eh. Pag sinabing sagot kita, it's always money. The true gesture of a true man is that when he knows that he can't do it anymore, he understands that he can kneel down. Ang totoo daw pong gentleman ay kaya niyang unawain kung kailangan niya ng lumuhod sa Diyos. A true gentleman knows how to pray. Paano tayo ino-nurture ng Panginoon? Kung katakot-takot ang pride natin sa katawan. The Holy Spirit can start on you unless you finish yourself. Hindi kayang mag-umpisa ng banal na spirito, umpisahan ng buhay mo hanggang hindi mo tinatapos ang iyong sarili. Die to self daily. Mga kapatid, ang gusto lang naman ng Panginoon, ibigay mo lang muna sa Kanya yung tiwala mo. And I believe, pag nakita mo yung pagbabagong kayang gawin sa'yo ng Diyos, hindi mo na yun babawiin sa Kanya. What matters to man, to mankind at this time, at this point in time in our lives, takot na siyang magbigay ng buong pagtitiwala because of what he learned, because of the abuses he saw in the TV, because of the maltreatment, because of these things, violation of human rights. Kapatid, naalala niyo po yung sinabi doon sa sa Ephesians 6:1, obey your parents in the Lord, honor your father and your mother, for this is right. Kung mapapansin niyo, hindi sinabi doon, mga kapatid, hindi sinabi doon na obey your parents in the Lord when they are good. Walang ganun eh. Ang sabi, obey your parents in the Lord, period. Honor your father and your mother when they give you money. Walang ganun eh.
But the problem is, tayo mismong mga magulang, we are not sharp enough na tasahan ang ating mga anak. We are not sharp enough. Kaya ang hamon sa hapon na ito, maunawaan mo yung totoong pagmamahal kasi hindi mo kayang kinisin ng isang bagay kung ang gamit-gamit mo ay walang talas. Naalala niyo yung tinuro ni Pastor Dong, yung tungkol sa axe na nalaglag doon sa tubig? Oh. Okay, in essence, it's like this. Kahit anong tool, kahit anong talent ang ibigay sa'yo, kung walang talas ang talento mong yan, nawala yung cutting edge, nawala yung sharpness ng edge mo, it's just, anong tawag dito? It's just a decoration. Hindi mo siya kasi magagamit ng maayos. Napakaganda ng korte ng itak, pero dahil walang talas, hindi magamit na maayos yung itak. At kung minsan, ang gagamitin pang talas dyan sa ating mga tools, sa ating mga talent, ay mismo ang ating mga mahal sa buhay. No? Sa inyong mga nandyan sa tabi, nandyan sa tabi tuloy, dyan sa Facebook, no po, alam nyo na hindi tumatalas mag-isa ang itak. Amen? Anong kailangan niya? Hasaan. Ang hasaan ba magaspang o hindi? Magaspang. Amen? Sige, tingnan nyo nga po yung mga kasama nyo dyan sa bahay. Tingnan niyo po yung mga kasama niyo sa bahay. O yung katabi niyo dyan, tingnan niyo po. May kagaspangan ba? Ha? Yung gaspang ng ugali ng ibang tao na nakakasama natin, ito yung magsha-sharpen sa'yo about your humbleness, about your meekness, about your control. Sabihin mo dyan sa katabi mo o dyan sa mga kasama mo na may kagaspangan, ikaw ang aking hasaan. It is also the same way, mga kapatid, how God nurtures us. Yung mga magagaspang na bahagi natin, tinatanggal sa atin ng Panginoon. At binibigyan ka ng kaisipan na kung saan ang kaisipan mo na ito ay hindi mo na itutulak palayo ang iyong kabiyak, kundi yayakapin mo na at sasabihin mo, you are the bone of my bone and you are the flesh of my flesh. To prosper love of God in the world, you need an excellent husband and wife. Mahirap mag-propagate, mag-prosper ng love kung mismong ang mga magulang ay hindi nagkakasundo o solid. Tandaan nyo, ang kalaban gustong wasakin ang pamilya. Kapag mahina ang pamilya, mahina ang society. Ganun lang kabilis ang equation nun, mga kapatid. Kung hanggang ngayon hindi mo pa rin naunawaan, nakala mo, no, natural na lang yan, na may nagkakaiwa. Hindi natural. Ang natural, magkasama ang asawa, ang mag-asawa. Yun ang natural. Ang natural, magkasama po ang mag-anak. Yun ang natural. Huwag po nating baguhin ang standard na binigay sa atin ng Panginoon just to show that you're smart. You are not. You just think of it. Medyo matalas mga sinasabi ko, mga kapatid, pero I need to say these things. Dahil ngayon, marami po ang mga nakapag-aral, matataas ang pinag-aralan, pero hindi niyo po ba napapansin? Kung sino yung mas matataas, nag-aral pa sa abroad, sila pa yung nai-involve sa mga malalaking scam, sa mga malalaking issue on fidelity, issue on corruption. Kasi alam niyo po, pag nasa iyo ang pagmamahal ng Panginoon at iniingatan mo to sa iyong puso, patitibayin ka nito. It will nurture you. Patitibayin ka bilang ama, patitibayin ka bilang asawa, patitibayin ka bilang nanay, patitibayin ka bilang lolo at lola, patitibayin ka bilang anak. Pero bakit ang sinasabi natin ngayon, no? Parang ang gulo nung love, yung meaning ng love. Alam niyo po kung bakit gumugulo ang meaning ng love? The same way how we see how God created man. We are created
no? By God, by the power of the Word. Sa sobrang pagmamahal niya sa atin, pinadala niya ang kanyang bugtong na anak. Pero ngayon, anong ibig sabihin natin ng love? We are trying to inculcate in the present generation that love between man and man is good. Between woman and woman is good. Kung mapapanood nyo, mga kapatid, mga doktor, mga lawyer, mga simpleng tanong, how will you define a female? Ang daming paikot-ikot na sagot. Simple lang naman eh. How will you define a female according sa kung paano tayo nilalang ng Panginoon? Female has a pelvic bone, man don't have. Ganun lang kasimple yan. These have an X chromosome and this Y chromosome. God's love nurtures us, not contaminates us. If the love we are saying contaminates us and the next generation, that's not love coming from God. And that's not even love. That's deception of enemy. That's deception of enemy. God teaches us to take accountability in order for us to grow in spirit and in truth. Alam niyo po mga kapatid, maraming tao, we want other people to accept us. But we can't even accept who we are. Be accountable. Huwag po tayong manisi ng manisi sa iba. Okay? In order for you to grow in the spirit, there should be alignment in the Word of God. At dapat accountable kang sumunod. Huwag mong pilitin na ang mundo ang susunod sa mga kagustuhan niyong baluktot. Alam niyo po kung bakit hindi namin kaya makipag-compromise sa inyo? Doon sa mga sabi, di ba, yung mga matamis, sabi sa Bible yan, pag malapit na po sabihin natin ang second coming o ang pagbalik natin Panginoong Jesucristo, sabi, ang mali ay itatama, ang tama ay mamali. And we experienced that. Dinidisiplina mo ang anak mo na maging tama, maging maayos. Anong gagawin ng batas na pinapatupad sa ibang bansa? Huwag mong pakialaman ng bata. Let them decide their preference. At the age of 6 years old, let them decide. Kung gusto nila maging babae, babae sila. Even though they have for the male organ. At kung gusto nila maging babae, kahit meron silang male organ, hayaan mo maging babae sila. At the age of 6 years old, what accountability do they have? Anong responsibility meron na sa kanila sa batang edad? And the people who are pushing these things are well-educated people. Hinahangaan sa fashion design. Hinahangaan sa business. But drawing people to hell. Alam niyo pa mga kapatid, pasisimplihin po natin yung ating pinag-uusapan ngayon. Pag ang ginagawa mo ay nagwawasak sa future mo, this does not come from God. Pero pag ang ginagawa mo, nagbibuild sa future mo, kahit mabagal, mahirap, parang minsan kinukutya ka, just do it. Just do it. God is with you. There is no one battle without a war. Hindi pwede pong biglaan na lang nanalo ka sa gera. There is a war. And this war are both spiritual, and natural. Amen? God teaches us to be accountable. No? Prepare our mind to action. Ngayon na alam mo na ang tama at mali, bakit gusto mo pa rin gawin yung mali? Dahil ginagawang legal sa ibang bansa?
Alam niyo po, mga kapatid, it doesn't mean it is legal. It is right with the Lord. Abortion is legal, but it is not right with the Lord. Gambling is legal, but it is not right in front of the Lord. Now, pag dumating yung panahon na kailangan mo mamili between the world and the Lord, you can simply define who you are. Pag ang sinunod mo ay yung world, alam mo na kung sinong totoong Diyos mo. There's no long discussion about it. Until such time, you have a change of heart. There is repentance in you. Dinatnan ka na ng repentance sa iyong puso dahil walang nangyayari sa iyong buhay. Hallelujah. Praise the Lord. Number 5, God's love deploy man. Most of us want to be employed. Tama? Hindi mo nare-realize that God wants you to be deployed. Merong gusto nang ipagawa sa iyo, may mission ka na. I'm not saying that wag kayong pumasok ng trabaho. What I'm trying to say is this. God wants you to excel. God wants you to prosper. Kung hindi mo na nakikita yung purpose mo dyan sa pagiging empleyado mo, ask the Lord. Pray to the Lord. Amen? At walang lugi. Walang lugi sa Panginoon, mga kapatid. Walang lugi sa Panginoon. Hindi na po ako lalayo. Pero hindi po din ako nagmamayabang, mga kapatid. When I give up my profession in Saudi, sabi ng asawa ko, Han, paano mo nagawa on the peak of your career? Pinili mo kami at ang ministry. Wala akong masagot, mga kapatid. Because it's pure love. Wala na akong kaya pang ipaliwanag doon. God's love send us to our purpose. Yun daw pong pag kinatagpo ka na talaga ng totoong pagmamahal mo, ikaw din, at yung pagmamahal ng Diyos, ipapadala ka niya sa yung purpose. Sa umpisa, mahirap, mag-a-adjust ka. Oh. Pero it worth, lahat yun ay worth waiting, worth doing, worth fighting for, mga kapatid. Kung meron man tayong dapat ilaban sa buhay natin, ilaban natin yung purpose ng Panginoon sa buhay mo. Huwag mong palaging ipinapangatwiran at pinaglalaban yung kamalian mo. Yung mga gusto mo lang gawin kahit magsamama ang loob ng magulang mo, gusto mo lang gawin kahit ang sobrang pag-aalala ng mga magulang mo. Alam niyo po, mga kapatid, mga minamahal. God wants to deploy you. And I can see this word deploy sa mga pastor natin na sumunod. They were deployed. No? Sa buhay nila Pastor Ben, Pastor Amabig, sa buhay ni Pastor Mark, Pastor Donna, si Pastor Ben, Pastor Mabik sa Iligan. I believe they have questions. Pero it doesn't matter whether they ask or not. What matters to the Lord is that they obey. Sila Pastor Mark, Pastor Donna, sa Lipa, Dahab Lipa. Si Pastor Ruel and Pastor Malu sa Naik, Cavite. Ito bang mga taong to walang mga pangarap? Kaya nagpastor na lang? That's a capital N-O. Hindi. They just learn to love their God and obey them. Natutunan na nilang mahalin ang kanilang Diyos. God's love send us to our purpose, our why. God's love lead us to excellence, peak of life's success. Akala ko, mga kapatid, nung iniwan ko yung trabaho ko sa Saudi, that's the peak of my success, no? Ngayon ko palang nararanasan talaga yung peak
ng success na binibigay ng Panginoon in everything, in every aspect of our lives. And we want you to experience that. Alam niyo po, nung nagtatrabaho ako, ang laki ng kita ko pero hindi ako nakakapunta sa ibang bansa. Yan lang example na yan. Marami kang pera but you don't have time to enjoy life. Nakatali ka. Pero alam niyo po, nung nagsuko na ako ng buhay sa Panginoon, hindi man ganun kalaki ang kinikita ko, katulad nung may trabaho ako, nakakapunta ako sa ibang bansa. Bansa-bansa ang pinupuntahan. Nakakasama po tayo, no, sa pagmimisyon kila Pastor Dong, Pastor May. At habang tumatagal, nakikita mo na ipinapagawa sa iyo ng Panginoon yung highest calling. Palakasin mo ang kapwa mo kapatid, mga fellow pastors mo, turuan, i-train mo sila. No? The kingdom is at hand. Okay? Kaya ang sabi dito, God's love lead us to excellence, peak of life success. Hindi pa yung profession mo ang peak ng success mo. Wait for God. He will show you upon your obedience. Conclusion na tayo. The love the world need. Ano ba? The love the world needs is the love of God. No more, no less. Yan ang love. Huwag niyong haluan ng mga panibagong kaisipan. Huwag niyong haluan ng mga bagong language of love. Kung ano yung nakalagay sa ating banal na kasulatan, that's it. Don't contaminate the love that God teaches us. Yan po ang ating sharing and teaching po sa araw na ito. Mga kapatid, I hope tayo po ay nagkaroon ng enlightenment that we know now how to stand firm for our faith. God's love to prepare man, God's love to admonish man, God's love to empower man, God's love to nurture man, God's love to deploy man. Maraming salamat mga kapatid. Muli, ito po si Pastor Walter Faustino. Siya po, nag-iiwan sa inyo ng kapanatagan, kapayapaan na nanggagaling sa isa nating Diyos. At habang tayo ay sumusunod, hindi po tayo magkukulang. Mga kapatid, God bless. At sa lahat po ng nakapakinig, nawa, tayo po'y hinipo ng ating Panginoon. Sige po, tayo manandaling manalangin. Father God, maraming salamat po sa iyong biyaya. Maraming salamat po sa iyong mensahe sa hapong ito. Panginoon, amin pong dalangin. Buksan mo po ang mata ng aming pangunawa. Buksan mo po ang aming mga puso. Lord, turuan mo kaming wag na namin patigasin ang aming mga puso sa oras na kami nakakarinig ng iyong salita. At aming dinadalangin, Panginoon, na patuloy mo pong paigtingin ang platform na ito, ang daily life sharing. Marami pang maabot, bansa-bansa ang maabot, O Lord, upang sila man ay mabahagian ng iyong salita, O Lord, na totoong nagbibigay ng kalayaan sa aming mga buhay. Maraming salamat po, Panginoon, sa ilaman po ang mataas na papuri at pagsamba in the mighty name of Jesus Christ. Amen and amen and amen and amen. Bukas po, makita-kita po tayo ulit. 2 p.m. Ito po, Daily Life Sharing. Maraming salamat po. God bless everyone.